Hallelujah! Hallelujah! Nagsiselebrate po tayo ngayon. So, bawal po nakasimangot. Hallelujah! Huwag po kayong mag-alala sa mga nagugutom. Amen? Kakain po tayo mamaya. And don't worry, pare-pares na po tayong nag-lunch pa kanina. Kahit po kaninang umaga pa ako dito, pero nakapag-almusal, nag-lunch. Nakalimutan po mag-merienda. Kaya nga po, since gutom po ako ngayon, sigurado po, ahaba po ang preaching ko. Hallelujah. Nag-enjoy po ba kayo sa mga t-shirts natin? Naka-t-shirt po ako, ha? Gusto niyo makita likod? Gaganda po na t-shirt nyo, no? Saan nyo nabili yan? Hallelujah. So, sa mga anniversary po natin, lalo na po sa mga first-timers at hindi po nakabili ng t-shirt, every year po meron tayong anniv shirt. Kaya, kung nakailang anniversary po kayo, tapos ina-avail niyo po yan, may collection na po kayo. Hallelujah. And before po natin marinig ang mensahe ng Panginoon, I would like to acknowledge yung mga worship team natin, mga choir, mga co-or, mga ushers, mga cook natin, sino pa? ABS Connect, praise the Lord sa buhay nyo. Kanina pa po, actually kahapon pa po sila. Kaya nga po kung tatabi kayo sa kanila, may suka na po sila. Okay? And God bless you sa buhay nyo, sa commitment nyo. Ang Diyos ang magpapala sa inyo. Hallelujah. Tunay po na ang Panginoon ang nagsusustain sa lahat po. At maging po sa inyo na nandirito, gusto namin po magpasalamat din sa inyo, dumating kayo. Kasi kung di po kayo dumating, wala po tayong service ngayong gabi. Okay? Pero dumating po kayo, kakain po tayo sama-sama mamaya. Hallelujah. So tuloy na po natin, maiksi lamang po ang oras ko, 1 hour and 30 minutes. Tama? Ano? 40? O sige, 40. Okay. Nasa obedience pa rin po tayo. The importance of obedience is November, no? Kaya nga po, ang nakalagay po sa t-shirt natin ay to believe is to obey. Kaya nga po ito po yung serye natin for the whole month ng November. So yung first Sunday po ng November, it's obedience is the fruit of repentance. Kung talagang kayo po ay nag-repent, no, actually po kaya po tayo nag-repent because we disobey God in our life. No, before, di pa po tayo nakakasunod. Actually, we ignore God sa buhay po natin. And in hearing the word of God, the truth, doon po tayo nag-repent. At nung nag-repent po tayo, inaasahan po tayo ng Panginoon na tayo obedient na. Kasi po nag-repent na eh. From disobedient to obedient. Okay. So, the second Sunday po, pinag-usapan po natin, obedience leads us to spiritual growth. The more you obey, the more nag-grow ka. No? Di ba ba nung una, mag-pray lang tayo, 15 minutes? Ngayon, 3 minutes na lang? Ay, hindi. Ngayon, umahaba po. Dati, 3 minutes ang panalangin. Actually po, maraming mga Pilipino, they pray 3 times a day. Thank you, Lord, for these blessings. Make us strong, healthy. Okay? Dagdagan nyo naman. No, bless your people. Okay? Pero ngayon, hindi lang po tayo nagpipray. We read God's Word. Hindi rin po tayo we hear God's Word o hindi lang po natin pinapakinggan o pinag-aaralan ng salita ng Diyos, sumusunod pa tayo sa ating Panginoon. Okay? Kaya nga po nagkakaroon ng growth. And third Sunday, the obedience brings divine protection. Habang po tayo nag-o-obey sa ating Panginoon, no, habang tayo sumusunod sa ating Panginoon, nandun po ang kanyang protection. Hindi po niya tayo iiwanan. Hindi po ang pangako na Panginoon, He will never leave us or forsake us. And last Sunday, ang pinag-usapan po natin, obedience is a key to God's blessings. Habang tayo ay sumusunod sa nais ng Panginoon, pinagpapala po tayo. There are rewards. No, para po yung mga anak nyo, pag inutusan nyo, tapos hindi sumunod, ang sarap pasalubungan ng sermon. Okay? Pero tayo po, mga obedient, no? The Lord wants us to enjoy life. Hindi po boring ang maging Kristiyano. Hallelujah. Punong-puno po ng joy at ligaya ang buhay po natin
Dahil alam po natin, ang buhay hindi lang po natatapos dito sa lupa. Alam po natin, ang buhay po natin ay forever. Kaya nga po, we have this joy to serve the Lord, lalong-lalo na kapag po Sunday, we worship the Lord in this place na sama-sama. Malaking ligaya po sa bawat isa. Sana sa bawat isa. Amen. And for this 72nd anniversary po natin, pag-uusapan po natin, obedience is an expression of love for God. Yung paano natin in-express ang pag-ibig natin sa Diyos. Ito po yung pag-uusapan natin. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to guide us and be with us. And as I pray, Lord, sustain our strength as well as we hear your word. At hindi lamang po kami makikinig, dalangin namin, O Diyos, sa buong linggo ng mga linggo ng November, ay mahayag po ang katotohanan na kami po'y tinawag mo upang kami sumunod sa iyo. Kami po ay binigyan mo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan upang mapakita at maranasan po namin na kami ay tinuturuan mo kung paano sumunod. At as we pray, Lord, tonight, maipamuhay po namin, magawa po namin ang lahat ng bagay na nais mong gawin namin as you teach us, Lord, to obey. And as we pray, Lord, open our hearts of understanding upang ang mga pag-uusapan po namin hindi lamang po maging katalinuhan, kundi ito'y makita as your servant, Lord, sa lupang ito, makita, Panginoon, na kami sumusunod sa iyo. Be with us, O God. This we ask in Jesus' name. Amen. So, bakit nga po ba napaka-importante ng obedience? Unang-una po, kung alam po natin na tayo po'y niligtas ng Panginoon sa tiyak na kaparusahan sa impyerno, bakit po tayo magdi-disobey? No? Kung ang obedience is trusting God in our life, bakit po tayo magdi-disobey? Kung alam po natin na gumaganda at nagiging sigurado ang buhay natin sa piling ng ating Panginoon, bakit po tayo nagdi-disobey? Kung alam po natin ang katotohanan na meron tayong Diyos na makapangyarihan, na nag-express ng kanyang pag-ibig sa atin, actually po, wala man po tayong pwedeng pagmalaki sa ating Panginoon para ibigin niya tayo eh. Actually, kahit wala po tayo, He will remain God. But we need to obey Him dahil po nais ng Panginoon na tayo iligtas sa kapahamakan. Ayaw niya po tayo maparusahan sa impyerno. Hallelujah. Kaya nga po ang nais ng Panginoon ay patuloy tayong sumunod sa nais ng Panginoon. Sabi po ng 1 John 14:15, if you love me, sa lahat po na nagmamahal sa ating Panginoon, sumigaw po ng hallelujah. Obey my commandments, says the Lord. Okay? Hindi lamang po yan. In 1 John 5:3, loving God means keeping His commandments. Kaya nga, obey my commandments. Okay? And His commandments are not burdensome. Why? Kasi nga po sabi ng Philippians 4:13, and He will give us the strength that we need. Hallelujah, because of Jesus. Kaya nga po, it's not burdensome. No? Kaya nga po sabi ni Pablo, although si Pablo po napakarami ng mga challenges o mga trials na hinarap, pero sinabi pa rin niya, I can do all things. Pag sinabing all, kalahati lang yan, di po ba? Lahat-lahat pala. Okay. Lahat, pag all, no, I can do all things through Christ who gives me strength. And 2 John 1:6 said, love means doing what God has commanded us. And He has commanded us to love one another just as you heard from the beginning. Sabi rin po na 1 John 2:3-5, and we can be sure that we know Him if we obey His commandments. Kapag nagpapatuloy po tayong sumusunod sa ating Panginoon. If someone claims, I know God, okay, but does not obey God's command, that person is a liar. Just to give emphasize, yung word na I know God, it's not about, hindi lang po yung malaman natin sa isipan. Yung sinabing I know God, binuksan natin ang buhay natin na meron tayong ugnayan sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung buhay natin, isinalig na natin sa ating Panginoon. Kaya, I know God.
Okay? Ibig sabihin, meron kang magandang ugnayan sa ating Panginoon. Ngayon, kung sinasabi mo, I know God, but does not obey God's commandments, that person is a? Is a? Gagaling, tatalino. Hallelujah. Mas matalino po kayo kung tayo susunod sa ating Panginoon. And is not living in the truth. Hallelujah. Okay? But those who obey God's word truly show how completely they love Him. Actually po, hindi po tayo ligtas because of our obedience. Mahal po tayo ng Panginoon. Iniligtas po tayo ng Panginoon. At yung obedience po natin, resulta po ng ugnayan natin sa Diyos. Amen. Ibig sabihin, resulta po siya ng kaligtasan. Yung obedience natin kay Lord. Kasi nga po, ibinigay na natin ng Panginoon sa buhay natin, ang buhay natin sa ating Panginoon. Kaya nga, Lord and Savior. So, ibig sabihin, siya na yung nasusunod sa buhay po natin. Kaya nga po, nais ng Panginoon na siya ang masunod sa buhay po natin. Hindi po tayo para gawing robot. Kasi we do not know kung paano po maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang ating Panginoon lang matuwid. Kaya nga po, wala po tayong kakayanan na mag-resurrect sa eternal life kung wala po ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga, nais ng Panginoon na tayo po'y sumunod sa Kanya. And sabi niya, in verse 5, but those who obey God's word truly show how completely they love Him. This is how we know we are living in Him. Dito po natin naiahayag kung tayo ba talaga ay mga anak ng Diyos at umiibig sa ating Panginoon. Kung tayo po ay sumusunod sa Kanyang salita. Hallelujah. Di po ba merong tayong pagsusulit every time nung tayo po ay nag-aaral pa? Meron po tayong pagsusulit. Yung pagsusulit na yan, kaya nga po tayo nagkakaroon ng exam para malaman po kung talagang tayo ay nakakasunod na sa lesson. Okay? May test po, hindi para bumagsak po tayo, para malaman kung paano po tayo natututo. And every time na tayo po ay kinukuman ng Panginoon, may mga, along the way, may mga trials and testing. At habang tayo po ay nakakasunod sa ating Panginoon, sabi niya, truly you show how completely you love Him. Dahil po nagpapatuloy ka sa iyong ugnayan sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaso nga lang po, maraming mga Kristiyano na sinasabi nila, ot ngeni pang maging Kristiyano ko, karin pa din tang yung problemang ini. Narinig niyo po ba yan? O nasambit niyo na ba? Pasalamat po tayo, dumating ang problemang yan, nandiyan ka na sa Panginoon. Dahil meron ka ng kapangyarihan na ma-overcome ito kasi bibigyan ka ng katalinuhan ng Panginoon para ma-overcome ang mga bagay na yan. Amen. So when we obey God's commands, it shows we're committed. Ibig sabihin, serious tayo to our relationship with Him, with Jesus. It's a way of saying, I trust Him, or I trust Jesus, I trust God, I love you, I love God, and I want to follow your ways. Di po ba kapag tayo po ay nakipag-ugnayan, especially sa pag-ibig, di po ba meron po ba dito na mahal niyang sobra? Tapos sabi niya, kita tayo sa Starbucks. Tapos dahil sa sobrang pagmamahal mo, nagpunta ka sa Jollibee. Di ba dahil mahal mo, attentive ka? Tama ka? Hindi lang yon. Kapag dahil mahal mo at may date kayo, aba, lahat ng pabango na alam mo, gagamitin mo ngayon. Tama ba? Paghahandaan mo, ibig sabihin. So, para i-express natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon, pinaghahandaan yan, hindi yan basta-basta. Hallelujah. Dahil He is our great God. Hallelujah. Kaya, obedience is not about earning God's love. Dahil po, while we are still sinners, Christ died for us. Minahal na tayo ng Panginoon. Binigay na nga niyang kanyang buhay sa atin. But rather, a natural response to it. As we love God, we want to please Him and live according to His Word. Kaya nga po, nagpapatuloy tayong sumusunod sa ating Panginoon dahil gusto po nating masiyahan, makuha po natin kumbaga, ma-please po natin ng Panginoon sa buhay po natin. And when God please, He blesses us. Hallelujah.
So obedience is an expression of love for God, therefore obey without delay. Kung ito po ang pagsunod sa ating Panginoon, ito po yung pagpapahayag natin ng pag-ibig natin sa Diyos, bakit natin i-delay ang pagsunod? Bakit nga, no? Although ako po, dinelay ko talaga, no? Madami po mga pastor, talagang dinelay ang kanilang panawagan, eh. Nagbarko pa ako. Hindi ko kagad ibinigay yung time ko sa ating Panginoon. Pero siniro ka rin ng Panginoon. Parang, sige, you will learn your lesson sa pagbabarko mong yan. Alam niyo po, sa totoo lang po, nag-ipon kami, together with my wife, sa pagbabarko for 9 years. Pero siniro po kami ng Panginoon. Dahil nice ng Panginoon, siya'y mag-sustain, magpo-provide sa amin. And when I said yes sa ating Panginoon, doon po bumuhos ang pagpapala. Doon po hindi naranasan namin yung walang laman yung wallet mo, pero may pambayad ka ng apartment. Hindi kami nagutom, hindi kami sumala, hindi kami nag-fasting ng 3 days. Alam niyo yun? No, we eat, we enjoy life because ang Lord na ang nag-sustain dahil po sumunod. Ngayon, ang tanong, bakit nyo po i-delay? Pag po dinidelay nyo yan, parang nakikipag-argue ka pa kay Lord, yan ba yung tama? Parang naniniguro ko, no? Kaya, dinidelay mo. Pero take note, ang pinag-uusapan po natin, that's why we obey, it's life. Life eternal. Kung diyan nakasalalay, no, ang pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon sa pagsunod, ba't mo i-delay? Hallelujah. Para pong, di po ba kung sino dito yung nandito last Monday, sino po nakabuo ng CU Nights, 5 days? Tatlo, 4 lang kami. 5. Mayroon pong Light Shines TV. Okay? Pwede po manoorin sa YouTube channel natin, Light Shines TV. Nandun po yung mga series po natin. Pero for sure, yung pong present from Monday to Friday, palagay ko po tumaba kayo. Kasi po, kada gabi may pagkain. Hallelujah. Because this is our 1 week anniversary celebration. Usually po, ginagawa po natin ito yearly. So, nung pong kinumad ng Panginoon si Abraham, sabi ng Panginoon sa kanya, ibigay mo yung Isaac mo. Hindi niya dinelay, kaagad-agad. Actually, kung babasahin po natin, just Genesis 22 verse 3, no, kaagad-agad, early in the morning, he saddled his donkey and took his 2 men with him and his Isaac. Kasi nga po, sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, i-offer mo sa akin si Isaac. The next day, sumunod si Abraham para i-offer si Isaac. Actually, hindi naman talaga siya nagkipag-argue. No, parang sinasabing, Lord, 25 years kong inintay ito. Eh, siguro, no, ine-enjoy niya si Isaac ng sobra. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, offer your son, Isaac, whom you love. Kaya nga, hindi niya dinelay dahil mas mahal ni Abraham si Lord kaysa sa kanyang anak. Pero hindi naman siya pinahamak, hindi man napahamak si Isaac. Sa kanyang pagsunod, pinagpala pa nga ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa Genesis, and surely, this time, sabi ng Panginoon, surely I will bless you. Dahil sumunod si Abraham nung in-offer niya si Isaac. Dali-dali, hindi nag-alinlangan. Hindi siya yung sinabi niya, no, siguro paggabi na, sabi ng Panginoon sa kanya, Isaac, i-offer mo Abraham, offer mo si Isaac sa akin. Lord, sino yan? Ako to, ang Panginoon. Meron pa bang ibang Diyos dyan? Baka pwede naman si Ismael na lang, wag na tong si Isaac. Pero he did not delay. Kasi sabi ng Hebrews, naniniwala si Abraham na bubuhay ng Panginoon si Isaac. Dahil siya nagbigay sa kanya,
ibabalik niya ng buhay. Hallelujah. No, kaya nga po, doon naging natupad talaga yung pangako ng Panginoon sa kanya, I will make you a great nation. Take note, yung great nation na to, manggagaling sa lahi mo. Kung mamamatay si Isaac, hindi siya magiging great nation. Pero pangako ng Panginoon, nung siya'y tinawag sa Ur, sabi ng Panginoon sa kanya, gagawin kitang great nation. Hallelujah. No, kaya nga po, alam ng Panginoon, o alam ni Abraham kung anong ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. Alam niya. Nakakausap niya. Kaya nga po, kung alam natin na mas alam ng Diyos ang future natin, kailangan tayong sumunod without delay. Hallelujah. Sino po dito natutuwa na utusan mo yung anak, sasabihin niya, wait lang! Di ba, Omi? No? Na-enjoy po ba kayo yan? Wait lang! Hallelujah. Of course, wala. Pero sabi po ng Psalms 119, Lord, you are mine. No? Sabi ng salmitang ito, Diyos ko, akin ka. Tapos sabi niya, I promise to obey your words. Ibig sabihin, kung meron kang magandang ugnayan sa ating Panginoon, it shows na kailangan ka sumunod. Sasabi ng Psalms na to, I promise to obey your words. Okay? Tapos, with all my heart, I want your blessings. Kumbaga, hindi lang to blessing material, no? It's about acceptance and favor. Okay? Kasi mo, sabi niya, I promise to obey your words because dineclare niya, you are mine. Tapos sinabi niya, I want your blessings. Tapos sabi niya, be merciful as you promise. Okay? Kasi nga po, you are mine. Nagde-declare itong salmitang ito. Panginoon, kung si David ito, kasi nga po, kung pag-aaral po natin Psalms 119, hindi lahat no kay David, pero yung part na to, hindi rin alam. Pero marami pong mga theologians sinasabi nila na si David na nagsulat nito. So kung titingnan po natin, kung si David nga po to, he knows God. Tapos sabi niya, you are mine. Pero sabi niya, kaya nga, you are mine. Tapos tinunod niya, be merciful as you promise. Okay? Kasi nais ni David na makipag-ugnayan na maganda sa ating Panginoon. Tapos sabi niya, I pondered the direction of my life. Pinag-isipan ko yung direksyon ng buhay ko. And I turned to follow your ways. Ang pinakamagandang gawin lang ay sumunod sa iyo. And sabi niya, I will hurry without delay. Kasi nga sabi niya, Lord, you are mine to obey your commands. Hallelujah. No? Parang ganito lang yan eh. Mangorenta ka. Lagnat. O gawan ta ng 80. Bantas garadong tigok in few minutes. Tapos sasabihin ng doktor, inom ka ng Biogesic. Okay. Dahil alam mo, in few minutes, tigok ka, 80 ba naman ang temperature mo eh. Nakaka-relate kayo. Hindi lang 40, 80. Okay? Kung hindi ka uminom yan, patay ka. Okay. Parang ganun lang yan. I-delay mo ba? Eh baka dalawa na nga iinumin mo eh, no? Para panigarado. Pero i-delay mo ba? Kung yan ang Panginoon na nagsasabing sumunod ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, i-delay mo ba? Hallelujah. Obeying God without delay shows we trust His plan and timing. It also helps us avoid missing out on blessings and opportunities He has stored for us. So, being a faithful, obedient to God, it pleases Him. Kapag obedient, faithfully, tayo, pag sinabing faithfully, sumusunod tayo sa Panginoon, may nakatingin man o wala. Okay? And when He is pleased, He rewards. Hallelujah. Obedience is expression of love for God. Therefore, obey without complaining. Palagay ko, tumanda na tayo dito, no? Wala na pong nagko-complain pag inuutusan. No? Panay na ako. Pero pagdating kang extra, okay, ay ako na ako. Okay? Pero pag wala, actually, ang Panginoon, He wanted to bless us. Okay? Kaya nga po, gusto ng Panginoon, when we obey without any complaint, kung talagang pinagkakatiwalaan natin ng ating Panginoon sa buhay po natin. Hallelujah? Hallelujah? Parang adobo na tingin nyo sa akin.
Huwag po kayo maglala, hindi po adobo ulam natin. Okay. Sino po nandito last Tuesday? Yung speaker, mukhang gwapo eh, no? Mukhang gwapo lang. Okay. Ang pinag-usapan is without any complaint. Okay, whenever we obey. At pinag-usapan po doon, yung di pa po, para malaman nyo po, no, kung sino yung speaker, sa Light Shines TV, makikita nyo po. Okay? So, pinag-aralan po natin si Noah. Si Noah, sabi ng Panginoon, Noah, galit na ako sa mga tao. I will, uubusin ko sila. Pero dahil nakita kong tapat ka sa akin, ikaw at ang pamilya mo ang maliligtas. God knows the future. So, sinabi ng Panginoon nito, gawa ka ng arko. Okay? Kasi yung arko, hindi maliit. A minimum of 450 feet to 530 feet ang haba. Hallelujah. Mga 75 feet ang lapad. Mga 25 to 30 feet ang taas. Wala pang mga machine noon. Pero hindi nagreklamo si Noah. Yung ark na ginawa, hindi po yan basta-basta. Ang architect niyan, si Lord. Kaya sinunod ni Noah ang paggawa ng ark. Kaya nga it took him, possibly, he took him for 100 years sa paggawa. Pero hindi po siya nag-complain. Hindi nga niya nagtanong, Lord, ano yung ark? Hindi nga siya nagtanong eh. Ano yung ulan? Hindi pa siya nakakita ng ulan during that time. Parang nung unang pagkakataon pumunta ng Amerika, first time mo makakita ng snow, gumawa ka pa ng alo-halo. Okay? Okay? Ano yung ulan? Ano yung baha? Hindi naman nagbabaha during that time. Pero sabi ng Panginoon, palulubingin ko ang mundo. Ang mga sasakay lang sa arko ang maliligtas. Hindi siya nag-complain. Ang laki nun mano-manong gawa. Pero hindi siya nag-complain. Why? Kasi dinidirect siya ng Panginoon. Every day, dinidirect siya ng Panginoon. Hallelujah. Nung maging si Abraham, nung sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, alis ka dyan sa lugar mo, pagpapalain kita. Hindi nag-complain si Abraham na sinabi niya, okay na ako, mayaman na ako dito. Pero may pangako ang Panginoon, I will make you a great nation. No? Ibibless ka pa rin ka ng Panginoon. No, yung lahi mo magiging katulad ng sa langit, ay ng mga bituin sa langit at sa lupa. Mga grains ng sand. Ganun karami magiging tinik ni Abraham kahit wala pa siyang anak. Hindi siya nag-complain na okay na ako dito, anyway, wala naman akong anak. Pero hindi siya nag-complain, pero pinagpala siya ng Panginoon. Kaya nga po merong Israel right now na ating pinagpipray dahil naging obedient si Abraham. Kaya nga din po merong Kristo na naranasan po natin at nalaman po natin dahil po si Kristo ay dumaan din sa line ni Abraham. Hallelujah. Hindi po sila nag-complain. Grabe to 75 years old na si Abraham nung sabi niya, alis ka dyan, Abraham, pagpapalain kita. Pero hindi siya nag-complain. Why? Sabi ng Philippians 2:14-15, do everything without complaining and arguing. Kung si Lord na nagsabi, ibig sabihin magandang plano niya. Hallelujah. Sabi nga ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, and not to, and plans to give you, and hallelujah. Alam niyo naman pala. So, wala na tayong kailangan, hindi na tayo kailangan mag-complain because God knows what He is doing sa buhay po natin. Tayo, hindi natin alam kung anong gagawin natin sa buhay natin. Just like me, nagbarko ako. Pero ang pinakamasarap palang maging, kumbaga, pag ikaw ay tumupad na, sumunod na sa panawagan ng Panginoon, hindi yung pagtatrabaho. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon na maging bankero, then maging faithful ka dyan. Pero kung may panawagan ng Panginoon sa paglilingkod, kailangan ka sumunod dahil sa lahat ng araw, hindi masaya ang buhay mo. May bago po tayong core ngayon.
Koor na usher pa. Hallelujah. And verse 15, so that no one can criticize you. Hallelujah. Kasi nga po, pag sinabi mong ikaw'y Kristiyano, kailangan pag sumunod ka sa ating Panginoon without any complaint. Kasi nga po, ang word na Christian is Christ's follower. Hallelujah. So that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Kaya nga po tayo mga Kristiyano, pinapanood po tayo. And I'm sure, marami po tayong mga sa buhay na nailapit natin sa ating Panginoon dahil naging faithful tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 Praise the Lord. In 1 Corinthians 10, 9-11 said, we should not test Christ as some of them did because of that they were killed by snakes. Ang pinag-usapan po dito yung Israelites during the time nung nandun pa sila sa wilderness. Pero sabi po ng 1 Corinthians, sabi po ni Pablo, we should not test Christ. Okay? Pinag-uusapan po dito Old Testament. Pero yung Diyos na pinatutungkulan doon ay si Kristo na ating Panginoon sa New Testament. Hallelujah. So, because of that, they were killed by snakes. Yung mga nag-complain sa kanilang pagkain, no? Sa kanilang sitwasyon, tinuka po sila ng mga snakes. And don't complain as some of them did because they complained they were killed by the angel that destroys. In verse 11, the things that happened to those people are examples. They were written to be warning for us. So yung Old Testament po, kaya nga po may mga sitwasyon, may nangyari doon para warningin po tayo here sa panahon po natin in the New Testament o sa era ng New Testament. Hallelujah. When we obey God without complaining, it shows we're trusting His plan and goodness. Dahil ang gusto po ng Panginoon, whenever we trust Him, all out po tayo. Whenever we love Him, all out po tayo. Meron po ba dito na mag-asawa taas ang kamay na magkatabi? No. Yung misis ko po, nandun po. Hindi ko po katabi, pero nandun po. Okay. Yung iba, natatakot na eh. Ayaw na pag malaking asawa niya, katabi niya eh. Okay? Halimbawa, ito, madalas ko sinasabi. Halimbawa, lift year, yung taong ito, lift year. Tapos sasabihin ng asawa mo, mahal. Tinawag mo pang mahal, ah. Mahal. Pwede ba dahil lift year ngayon, merong extra isang araw? Every 4 years lang naman yan, di ba? Merong isang araw. Pwede ba na yung isang araw na yan, dun sa aking ex? Pwede? Payag ka? Payag? Isang araw lang naman. Every 4 years pa. Payag? Of course. Ganon din po ang Panginoon. Kung talagang mahal po natin ang Panginoon, all out din po tayo sa pagsunod. It keeps us humble, thankful, and focused on our relationship with Him. Kapag po focus po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. So obedience is an expression of love for God, therefore obey without compromise. No? Pag sinabing compromise, you love God, pero you desire the things of this world. Yun po yung compromise. Okay? Ibig sabihin, gusto mo si Lord, pero gusto mo yung idea mo. Ayaw mo sumunod. Okay? Compromise. Ibig sabihin, kapag nagigipag-compromise ka, meron kang mas magandang plano. Sino yung nandito third day? Sino yung speaker? Gusto mo malaman kung sino yung speaker last Wednesday? Light Shines TV. Okay, so Daniel 3, sina Shadrach, Meshach, and Abednego, pagluhod lang sa Diyos-Diyosan kapag po tumugtog ang banda. Sabi ni Nebuchadnezzar, kasi po nagpatayo siya ng image na 90 feet high, na pag tumugtog ang mga instrumento, kailangan luluhod ang nakarinig ng mga musical instruments na nagtumugtog. Napansin nila, itong tatlong itlog, hindi lumuluhod. Hindi nakikipag-compromise. Luhuran na sila, pero sila nakatayo.
Hanggang patawag sila ni Nebuchadnezzar. Dahil nga po, sumikat itong tatlong ito, kasama si Daniel. Umunlad ang Babylon ng dahil din sa kanila, sa katalinuhan ng apat. Pinatawag yung tatlo, kinonfirm. At sabi ng tatlo, sabi ni Nebuchadnezzar, kung hindi ka luluhod ngayon tutugtog ang banda, mamamatay kayong tatlo sa apoy. Susunugin kayo. Pero sabi ng tatlo, hindi kami luluhod dahil ang Diyos namin pinaglilingkuran, ililigtas kami sa apoy. Okay? May idea sila, Shadrach, Meshach, and Abednego, dahil Isaiah ay nakasulat na. Na kahit tumawid man sila sa ilog, di sila malulunod, susunugin man sila, hindi sila masusunog. Posible, nabasa nila to. Kaya pinanghawakan nila salita ng Diyos. Ngayon, sabi ng tatlo, kahit na hindi kami ililigtas ng aming Diyos, hindi kami luluhod sa pinagawa mong Diyos-Diyosan. Tinapon sila sa horno. Ano nangyari? Himala. Hindi sila nasunog. Ganon din si Daniel. Si Daniel, sumikat din during the time of Darius, no? Kasi wala pong, kinaiingitan si Daniel sa talino niya eh. No? Sa gift din niya that he can interpret dreams. Yung mahirap nga, dream mo, hindi mo kwento, pero malalaman ni Daniel. Kaya nga sumikat po sila kasi si Nebuchadnezzar na naginip, hindi sinabi, pero nalaman ni Daniel. Okay, na-interpret pa, kaya nga po nagkaroon sila ng pwesto sa Babylon. But this time, si King Darius na. Persian na po. Nasakop na ng Persia ang Babylon. Pero si Daniel nandyan pa. Ganon ang mga faithful servant ng Panginoon. Pero wala kang kapintasan na makukuha o mapipintas kay Daniel, kundi lamang, kasi he is actually faithful. He was faithful sa wala pa pong flood control during that time. At siguro, I'm sure, kahit meron na, magiging faithful pa rin si Daniel. Hindi siya mangungulimbat. Dahil faithful siya sa ating Panginoon. Ngayon, dahil wala silang makitang kapintasan, faithful sa paghawak ng pera, pag-supervise sa mga projects, dahil si Daniel ay nasa pangalawang level lang sa king na ng Persia. No? Ganon kagrabe ang posisyon ni Daniel mula pa kay King Nebuchadnezzar. Pero wala sila kinainggitan, pero walang makitang kapintasan. Ang pwede na lang ilang i-charge ay yung sasamba sa Diyos-Diyosan. Katulad nung tatlo, Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay? Kaya ginoyo si King Darius, sinabi na, King Darius, pwede bang gumawa ka ng batas na for 1 month, ikaw lang ang sasambahin, wala nang iba? Kasi nga po, ang pinututungkalan dito, si Daniel na sumusunod at sumasamba sa ating Diyos. Okay? Dahil 3 times a day, nananalangin sa Daniel, binubuksan niya ang kanyang bintana dahil yung bintana niya ay nakatuon sa Israel. Pero nasa Babylon sila. 3 times a day, ginagawa niya yung pananalangin. Ginawa yon para mapahamak si Daniel. At sabi, kung hindi sila susunod, ipakain sa leon. So, nagsulat nga si King Darius, nauto, ngayon pala ang tatamaan si Daniel. Pero, kinain ba siya ng leon? Hindi. Kasi naka-fasting mga leon during that time. Hindi. Hindi sila kasi pinotektahan ng Panginoon. Si Daniel. Nung nalaman ni King Darius hindi kinain si Daniel, ano ginawa ni Darius? Lahat ng nagsabi sa kanya na gumawa ng batas, sila po hinulog at sila ang kinain ng leon. Hallelujah. It's a supernatural dahil pinagkatiwala ni Daniel ang buhay niya sa ating Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Kaya nga po all out ang pagsunod nila without any compromise. Pero meron pong isang hari ng Israel, the first king of Israel, na nakipag-compromise. Sabi ng Panginoon kay King Saul, patayin lahat ng mga Amalekites. Walang ititira mula matanda hanggang bata, maging kanilang mga animals. Pero ginawa ni King Saul, tinira si Agag at yung mga magaganda at mga best cattle, mga hayop nila na inaalagaan. Maganda naman ang pakay, i-offer daw kay Lord. Pero sabi ni Samuel, sa Samuel 15 verse 22,
To obey is better than sacrifice, and to heed is better than fat offerings. To obey is better than sacrifice. Na parang sinasabi rin natin sa gabing ito, yung pagsunod sa ating Panginoon, mas maganda yan, mas kesa sa sacrifice. Kung nag-offer ka kanina, pero hindi ka rin sumusunod sa ating Panginoon, wala din. Pero gusto ng Panginoon, sumunod po tayo sa ating Panginoon. Kaya ubusin lahat, pero hindi inubos ni King Saul. Kaya nga po, nagipag-compromise, gumawa ng pinarusahan si King Saul na sinabi ng Panginoon, ngayon, may hinto na ang kaharian o yung kingship mo, ililipat na sa iba. Kasi po, ang pangako kay King Saul, kapag siya patuloy na susunod sa ating Panginoon, mananatili yung kingdom niya sa kanya. Sa kanya mga anak, pero nahinto po kay King Saul. Why? Sabi po ng Psalms 119 verse 1-3, Joyful are people of integrity who follow the instructions of the Lord. It's a joyful, hindi ka malulungkot, hindi ka darating sa mga ganong sitwasyon kung patuloy kang sumunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Joyful are those who obey His law and search for Him with all their heart. No, hindi yung susunod ka ngayon, nakakita na, mas maganda pala sa ibang church. No? Okay. Ayoko nang magkwento, baka mas sumobra. Okay, ganun na lang. Okay. So, ang nais ng Panginoon, whenever we obey Him, nais ng Panginoon, every day, makasama niya tayo. Ang tanong ngayon, gusto mo bang makasama ang Diyos sa buhay mo araw-araw? Then obey Him. In verse 3, they do not compromise with evil and they walk only in His paths. Ibig sabihin, yung pamamaraan nila, hindi pamamaraan ng demonyo, kundi ang sinusunod nila, yung pamamaraan ng ating Panginoon. Hindi po sila nagipag-compromise. Acts 5:29, but Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. Sino kaharap ni Peter dito? Sanhedrin. Ang nagpapako kay Jesus sa krus. Pero sinabi niya, but we must obey God rather than human authority. Why? Sabi nga ng Psalms 119 verse 1, joyful are people of integrity. Hallelujah. Kaya nga compromising our obedience can bring down our faith and distance us from the Lord. Ulitin ko, compromising our obedience can bring down our faith and distance us from God. Kasi kapag nagpag-compromise ka, hindi all out ang pagsunod sa ating Panginoon, ang tendency, unti-unti kang napapalayo sa Diyos. Staying faithful keeps us connected to His purpose and blessings. It's about prioritizing our relationship with Him. Nais ng Panginoon, relasyon. Amen. Kaya nga siya bumaba dito sa lupa, nais niya makipagrelasyon. Kaya nga sabi, whosoever believes speaks about relationships. Yun po ang gusto ng Panginoon. So obedience is an expression of love for God. Therefore, obey with a willing heart. Kung tayo susunod sa ating Panginoon, ilagay na natin sa buong puso. Hindi yung half-hearted. Hindi yung susunod ka, pero nagmamaktol ka. No? Tapos na po tayo dyan, di po ba? Wala nang sumusunod sa magulang na nagmamaktol. No? Pamaktol ka pa lang, nandyan na yung Cadbury. Ay, okay. Hallelujah. No? O magsasabihin, maghugas ka ng plato. Nagmaktol ka. Magmamaktol ka na, nakita mo 100 pesos. Pag nalinis mo yan, sa'yo na. Hallelujah. Church tayo! Magsasalita ka pa lang, sabi ng tatay mo, Jollibee pagtapos. Ay, McDo pala. McDo. Sorry. BK po kasi ako. With a willing heart. Okay? Dahil po okay, kapag po tayo sumusunod na hindi willing, ibig sabihin nauobliga lang tayo. Pero kapag sumusunod po tayo sa ating Panginoon with all our heart, meaning we are obeying in faith. May lakip na pananampalataya. Pero kung titingnan po natin, no? By the way, Thursday, sino yung speaker? Gusto niyo malaman? Okay. Alam niyo na, no? Okay. Okay. Pinag-usapan dito, we have to obey God with a willing heart. Okay. Si Mary, nung nagpakita si Gabriel sa kanya,
At sinabi yung plano ng Panginoon sa kanya, siya'y magbubuntis. Betrothed na po siya kay Joseph. Ibig sabihin, ikinasal na, hihintayin na lang yung possibly 1 taon, i-culminate, ibig sabihin, tatapusin na yung engagement, ikakasal na sila, pwede na sila magsiping. Kaso nga lang, bago pa yung mangyari, sabi ng angel, kung papayag ka, mabubuntis ka, at ang pagbabuntis mo ay magiging savior ng buong mundo. Hallelujah. Kaya nga sabi, you are blessed, Mary, dahil napili ka. Still remember? Papasko na. Alright. Nung next-explain, tapos sabi pa ni Gabriel, yung pinsan mo, buntis na siya 6 months ago. Alam ni Mary na maging ang kanyang pinsan, hindi kaya magbuntis. May katandaan na rin. Pero sabi ni Gabriel sa kanya, Angel Gabriel, buntis na si Elizabeth. Kinonfirm pa ni Mary. Pero bago niya kinonfirm, bago siya umalis, sabi niya, be it unto me, according to your word, be fulfilled. Hallelujah. Ito yung gusto ng Panginoon. With a willing heart to obey. Whenever God asks you to obey, to do something, then obey with a willing heart. Sabi ng Ephesians 6:5, tayo po, no, sabi niya, slaves. Although wala na pong slaves ngayon, no? Pero it connects with the workers. Yung mga nagtatrabaho. Sino po yung nagtatrabaho dito? Okay, sabi ng Panginoon, slaves or all workers, obey your master here on earth with fear and respect, and do this with a heart that is true, just as you obey Christ. You must do this not just to please your master while they are watching, but all the time. Meron po kasing pagkakataon kapag nandyan lang si boss, doon lang tayo faithful magtrabaho eh. Doon lang parang hindi ka talaga pumipetics. Kapag nandyan si boss, talagang excited, talagang all out, talagang energetic. Pero pag wala na, tulog-tulog muna sa pansitan. Sino nakaka-relate? Pero sabi ng Panginoon, whenever we obey, just like slaves or servants or workers, all the time tayong gumagawa faithfully sa mga bagay na inatang sa atin. Since you are really slaves of Christ, you must do with all your heart what God wants. Kasi nga po, ang Panginoon, buong buhay, binigay niya sa atin eh. So gusto rin ng Panginoon, with all our heart. Do your work and be happy to do it. Tama ang SM. Happy to serve. Meron pa bang happy to serve? Nakasimangot na yata sila. Okay. Pero dito, nakangiti pa rin. Okay. Do your work and be happy to do it. Work as though it is the Lord you are serving, not just an earthly master. Remember that the Lord will give everyone a reward for doing good. Everyone, slaves or free, will get a reward for the good things they do. It's God's word. At kapag ang Panginoon nagsabi at nagsalita, ginagawa at tinutupad ng Panginoon. Hindi katulad ng katabi mo. Ang dami niyang pinangako, hanggang ngayon, napapako. Pero si Lord, He is not a man that He should lie. Kapag sinabi niya, ginagawa ng ating Panginoon. Kaya nga gusto rin ng Panginoon, sabi ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, take note, willing and obedient, you will eat the good things of the land. Hallelujah! Ibig sabihin, hindi ka pababayaan ng Panginoon. No? So a willing heart helps us to trust and obey God's plan even when it's rough or it's tough. Kahit na mahirap. Pero sa ating pagsunod sa ating Panginoon, tutulungan tayo ng Diyos. Hindi tayo iiwanan na helpless. So obedience is an expression of love for God, therefore obey with a joyful heart. So whenever we obey God with all our heart, ang gusto ng Panginoon, kapag nag-obey tayo with a joyful heart. Sino dito yung naglalaba, kumakanta pa? Ang kinakanta, sana. Tuwa pa kayo, no? Okay? Sino dito yung nagwawalis, pasipol-sipol pa? Kasi bibigay lang ng sweldo eh. Kasi 13 month lang eh. Okay? Pero ang gusto ng Panginoon, all out with a joyful heart. Hallelujah. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your
heart, soul, mind, understanding. And that is a joyful heart. Okay? Sino dito yung pinaka-example natin when he obeyed the Lord, he obeyed with joyful heart? Si Jesus. So sabi po ng Hebrews 12:2, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. No? Tingnan niyo po, si Jesus, he is actually in heaven. Palagay niyo po sa langit, papawisan ka. Sa langit, kailangan ka magtrabaho para kumain. Ano kaya ang klaseng higaan ni Jesus sa langit? Siguro kung yung pinakamagandang higaan na kama meron ka, malambot, palagay ko, wala pang sinabi niyan sa kaman sa langit. Pero tiniis. Nakaranas magutom, maranasan maghirap, maglakad ng malalayo. Tiniis niya yon with a joyful heart. Actually, nireject din siya ng tao. Kaya nga kung ikaw nare-reject ngayon, meron tayong Diyos na patuloy na nakakaunawa sa mga sitwasyon natin sa buhay. Kaya nga nung namatay si Jesus, sinabi niya, tetelestai sa krus. Nung dineclare niya ito, with victory. Hallelujah. Sabi ng John 15 verse 9, as the Father has loved me, so I have As the Father has loved me, so have I love you. Alam niyo po gaano kagrabe itong sinabi ni Christ na I love you? Ang ibig sabihin nito, eternal love. Dahil siya po'y Diyos. And now, remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just I have kept my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Ibig sabihin, yung joy mo magiging perfect, blameless, kapag nagpatuloy ka sumusunod sa ating Panginoon. So, obeying God with a joyful heart shows our trust, deepens our relationship, and reflects His love for us. So, tignan niyo po, no? Obedience is an expression of love for God. Kaya nga, we need to obey God without any delay. Without any complaint. Sana without compromising. Sana po. No, ituon po natin ang puso natin sa ating Panginoon. With a willing heart and with a joyful heart. Sabi na Ecclesiastes 36, I will give you a new heart. And I put a new spirit in you. New heart, new spirit, para po makasunod tayo sa ating Panginoon. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Babaguhin yung puso natin, babaguhin yung spirit. Ibig sabihin, we are now new creation. Then, I will put my spirit in you. Hindi man actually mabigat ang pagsunod at hindi mahirap because the Spirit of God is in us. So that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Meaning, babaguhin ang puso natin, i-renew yung spirit, papatungan ng kanyang spirito. Kung gaano tayo ka-successful and powerful, ganon din yung spirit na meron kay Jesus nung siya'y nag-resurrect after 3 days. Hallelujah. Kaya nga po, to believe, okay. Ulitin po natin. To believe. To believe. Hallelujah. Tayo po ay tumayo.